Yan, so nakita natin yung brand new charger kasi ito at brand new battery. Nasa 100%. So factory charge yan. So hindi talaga totally full, mga 90% na. Yan, ang factory charge ito ay 90%. So ngayon, before and after, dapat po ay may cool down method tayo. Halimbawa, galing ka sa labas, lobat na. Then, gusto mo siya i-charge. Kailangan po up to minimal is 30 minutes. Pero kung sobrang layo kasi ng biniyahe mo, yung 30 minutes na yon, mainit pa rin yan yung battery. Inaalaw namin talaga mga 1 hour. Medyo malamig-lamig na yun. Pero kung gusto nyo, buksan nyo tong upuan, kapain nyo yung battery case. Pag nyo na malamig-lamig o maligamgam na, yan siguro medyo okay na yun. Pero mas maganda yung totally cool down method talaga, yung wala ng init. Doon nyo po i-charge. Tapos pagtapos naman po ng mahaba-habang oras sa pag-charge, ay naalaw namin mga 7 hours. Okay, so ngayon dahil meron ka naman ng ganito, magagamay mo na tong e-bike, pero 7 hours full charge or hindi, kailangan bunutin. Pero ito kasi maganda, may basehan ka na. Kahit di ka na mag-oras-oras. So kung nakita mo nasa 90, pwede mo na yung bunutin. Kasi pag sobrang full naman o kaya huminto na to dito sa 100, laging ganun yung nangyayari. Tapos pag ginagamit mo yung e-bike, lagi din siyang lobat. Kung parang lagi mo sinasagad, laging full, laging lobat. Hindi din maganda, masisira agad yung battery. Kailangan po at least meron siyang tirang mga 40%, 50%, mas maganda 50%, tapos charge na. Yan, mga 40 yan, pwede naman. Huwag naman i-drain kasi nasisira po yung battery. Yan, basta po after naman i-charge, dapat meron pong mga 1 hour sana na pahinga bago ilabas. Pero in case of emergency, siyempre pag emergency na yan, like buhay yung nakataya. So wala nang cool down method. Kung kailangan ito gamitin, yan, natural yun. Yan po siya. Pero kung sakto lang naman po yung mga gamit, pag gamit sa e-bike, may oras pa naman, di naman nagmamadali. Maganda po may cool down method na 1 hour para mapangalagaan yung battery. Tapos yung pagto-throttle naman po, nakaka-apekto rin sa battery. The more kasi na nakasagad palagi sa throttle. Kasi siyempre, halimbawa, buwelo talaga, maganda yung daanan. Pag nakasagad po palagi yan, kain ng ampere yung motor sa controller sa battery. Ngayon, mabilis ma-discharge yung battery, nasisira agad. Kaya sasabihin nyo na, sir, sinunod naman namin yung 1 hour na cool down method before and after. Bakit yan bilis masira na battery? May throttle technique din po siya. Kunyari, sakto lang naman yung pataas. May momentum naman yun eh. Kung baga pag throttle mo, buwelo o hindi, bawas, dagdag, full, mga ilang seconds, siguro mga 6, bawas, dagdag, bawas. Ganun lang po yung paglalaro, dagdag, bawas. Pag napapansin mo na, ang tagal mo na nakapull, mga 8 seconds na, i-pull mo naman siyang patayin. Tapos, pag gusto mo na ulit mag-throttle, ganyan ulit, dahan-dahan. Yan. Nilalaro po yung throttle. Kasi para yung ampere ng battery, taas-baba din. Kasi pag laging kinakainan ng ampere, full throttle, ang luwag, gabi. Masarap mag-drive, walang sagabal sa kalsada. Hanggang sa makarating ka sa paroroonan mo, doon ka lang nag-menor. Yung battery po, na-stress yun, nainit nun. Kasi parang tao din po, parang sipin mo, yung pupuntahan ng e-bike, itinakbo mo na lang, na wala ring hintuan. Di ba pagdating mo doon, halos maghingal-hingal ka doon, talagang mamatay-matay ka sa hingal. Ganon din po siya, parang sobrang init niya. Yung ampere talaga, binaba mo na sobra. Paulit-ulit ng ganon, na nangyayari. Ano yan? Bumababa po yung ampere. Paano naman po pag may pataas? Ganyan. Ang gagawin, pag may pataas talaga, ang ginagawa ko dyan, dagdag-bawas din. Dagdag, tapos bawas konti, dagdag, ganun pa rin. Hindi ako nagbabago na pataas, kailangan full ako. Na-stress din siya. Binabawasan ko kahit konti. Tapos pagdating ko naman po sa tuktok, nang pupuntahan ko, may pahinga doon. Pinapahingaan ko doon. Para yung battery, makabawi-bawi man lang ng pahinga. Baka siya, umangat man lang yung ulit yung ampere niya. Kasi na-stress yun, grabe yung slope. Ganyan yung daanan. Pagdating sa taas,
diniretso mo, dami-dami yun. Yung mga wirings titigas. Yung battery, possible masira. Yung motor naman po, sobrang init. Pag nag-overheat, sira din po, masunog. Controller, same. Pwede din pumutok kasi sobrang init. Init yung kalaban niya, imagine. Lahat siya hot seat. So, hindi lang battery yung in-explain ko, lahat na po. Kalaban niya init. Kaya hanggat maaari, sa baahon, pag nakaahon na, ano na po, magpahinga doon kahit mga minimum man lang 5 minutes. Makabawi-bawi man lang yung ampere ng battery. Umangat ulit. Yun lang po. So, yun po yung ano natin sa charger. Saka number one, syempre yung battery kasi yan po yung pinakamahal. Okay.